Magandang umaga sa lahat ng magigiting nating viewers. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa umagang ito. Alam nyo ba na 5 taon pa ang ating bubunuin bago uli mag-presidential election? Pero ngayon pa lang ay naghahanda na ang mga politikong gustong maupong presidente o prime minister? Wala sanang masama dahil bawat tao naman o bawat Pilipino ay may karapatan o may kalayaan na managinip at mag-ambisyon. At may kalayaan na gawin ang ikatutupad ng kanilang mga pangarap. Pero sa ating vlog ngayon ay may nakakatakot na revelasyon na may mga politikong nagbabayad daw ng mga vloggers para siraan si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kaya si Inday Sara ang gusto nilang siraan? Siya ba ang nakikita nilang magiging pangulo sa susunod na eleksyon? Si VP Inday Sara ba ang malaking balakid sa kanilang ambisyon? Yan, panoorin natin ang revelasyong ito mula kay Banat Bay. At ipapakita ko rin sa inyo ang isang vlogger na sinisiraan nga si Vice President Inday Sara Duterte. Pagkatapos ay kayo na ang humusga kung sino o kung ano ang tama. Hindi naman political vlogger o di kaya ay influencer na tumawag sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya sa akin, Banat Bay, may tumawag sa akin. Gusto kong gawing political vlogger at may budget, ika nga. Alam mo, nung unang kagad na pumasok sa utak ko sabi ko, ibang galawan to, bagong galawan ito ng isang politiko. Tapos, hinulaan ko kagad kung ano ang pinapagawa sa kanya. Alam mo, ito kagad ang unang tanong ko sa kanya. Ang pinagagawa ba sa'yo ay siraan si VP Sara Duterte? Alam nyo? Agad-agad sinagot ito ng aking kaibigan na vlogger at sabi niya, oo Kaya nga natawagan kita kasi taga-subaybay mo ko at bilang dating kasama mo sa industriya, tapos napapanood pa kita, gusto ko humingi ng advice sa'yo. Simple lang naman ang sinabi ko sa kanya. Alam mo, tandaan mo lamang ito. Sabi ko sa kaibigan ko ito, sabi ko, tandaan mo lang, ang mga politiko, they come and go. Ibig sabihin, dumadaan sila, lumilipas sila, nawawala sila. Pero ikaw bilang influencer, bilang vlogger, ikaw ay mananatili dyan hanggang gusto mo. Dahil nga, hawak mo oras mo, hawak mo salita mo, hawak mo lahat ng prinsipyo mo. Ngayon, kung ngayon pa lang, binebenta mo na sa damonyo ang prinsipyo mo, sunog ka na kagad dyan, masisira ang credibility mo. Yun ang sinabi ko. At pangalawa, at aabuting ka ng basher dyan. Bakit kanyo? Dahil ang mga Duterte ay mga organic ang kanila pong mga followers. Hindi kailangan bayaran para depensahan sila. Hindi kailangan bayaran para sila ay i-promote. Dahil organic po ang mga followers ng mga Duterte. Ako alam ko yan. Dahil tandaan ninyo, 2015, hindi pa po sikat ang mga Duterte noon. Kilala sila sa Davao, kilala sila sa Mindanao. Pero pangkalahatang buong Pilipinas, hindi ho sila ganon ka-popular. Kaya nga hindi ho pa sila, tanda ko yun sa survey. Huli pa si Pangulong Duterte noon Pero kitang-kita naman natin yung organic ng paglago ng kanyang tawagin na nating DDS. Bakit ho kanyo? Kasi nga po, yung mama, talaga naman pong kitang-kita ang kanyang magandang mga ginawa. Tama, yung magagandang ginawa ni ex-President Duterte ang inaalala ng tao at hindi yung mga lapses niya. At alam mo, itong kaibigan kong ito ay Duterte supporter ho ito. Kaya nga, tinawagan niya kagad ako nung nabalitaan niya yon at nung may nag-alok sa kanya na sabi niya, parang hindi ko ata kaya. Kasi idol ko si Pangulong Duterte. Kita ko naman yung mga pagbabagong nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos ganito ang gagawin namin. Tapos nagkapagkwentuhan na nga kami. At alam niyo po, marami pang lalabas na mga influencer na nasa entertainment
na biglang papasok sa eksena ng politika. Sigurado yan, sir. Biruin mo, 5 taon pa mula ngayon ang presidential election pero naghahanda na sila. Halimbawa, may ipinakalat silang 10 vlogger ngayon, siguradong pag 2 taon o 1 taon before election, magiging 500 na yan. Alam niyo po, una-una, nagtaka ho ako nun. Kasi sabi ko, posible ba yun? Eh di mukhang tanga ito mga ito. Bakit kanyo? Eh mga walang alam ho ito mga ito eh. Ito mga vlogger na ito, mga toxic vlogger na ito, wala pong alam yan. Na puro alam, prank, alam, bentahan ng kung ano-ano dyan. Wala naman pong alam sa pagdating sa usapin ng bayan. Yan nga. Pero kahit wala silang alam sa politics, kung may tagagawa sila ng script, ayun, bentahin nila dahil marami silang followers kasi entertainers nga sila. At syempre, marami pa rin silang mauuto. Ito po yung mga, sa madaling salita ho, mga, pasensya na ho ha, ito ho yung mga mabababaw na nilalang sa Pilipinas. Hindi ako nagmamaliit pero ganun ho talaga eh. Wala hong alam yan. Kaya nga nung napanood ko yung video ni Rendon, nung binabanatan niya yung DepEd, sabi ko, anak naman ng wewe itong maman to. Etong mama na ito, tanggap na ng taong bayan na talagang toxic. Toxic sa showbiz. Sa madaling salita, ito'y likas na papansin, likas na epal para ho sumikat ang karir niya na nabubulok na. Totoo naman eh. Alam mo, itong Rendon na to, saan ba ito sumikat? Sa pagiging toxic. Hindi niya nga mapasok yung gusto niyang pasukin eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari dito sa mama na ito. Di ba? Ang daming pautot, kesyo. Online, yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, bilang boses ng bayan, ako po ay nasaktan sa aking nakita na kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala na ng palala ang ugali ng mga Pilipino. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez na kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya, naging maginoo pa rin siya, at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir Martin, House Speaker, maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Yun kasi ang aking advocacy. Binigyan niyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence, boses na ibinigay niyo sa akin para i-highlight yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. Sir, baka may mag-comment ulit. Sabihin lang nila, hindi naman pamabastos yun eh. Indirectly naman, di naman ito talaga sinasadya na matamaan ng stick, ng vlogger, at saka yung mga sinasabi naman nila ay masasalamat at sinusuportahan sa Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon or darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno kung sakali ng Pilipinas. Ayun, narinig nyo sa kanyang paliwanag na hindi talaga binastos si
House Speaker Martin Romualdez. At narinig nyo rin na sinabi niya kung sino ang talagang mamumuno sa Pilipinas. Ibig sabihin, totoo lang ang revelasyon ni Sir Banat Bay na may mga pinakawalang mga bayarang vloggers na sadyang ang misyon ay sirain si VP Inday Sara at ang ama niya. Ngayon, tayong mga botante, ang dapat nating gawin ay makialam, makibalita, magmatsyag sa mga kaganapan sa ating bansa. Hindi tayo dapat mauto ng mga damonyo. Bago ako magpaalam, kung gusto nyo ang mga ganitong usapin at mga talakayan, paki-subscribe, like and share ang aking channel upang updated kayo sa susunod ko pang mga videos. Layunin ng ating channel na magbigay ng tamang impormasyon at kaalaman sa bayan upang hindi tayo maging mangmang. Paalam sa inyong lahat at God bless everyone.